Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hanggo sa mga alamat, paniniwala, at karanasang bayan na naipapasa sa mga henerasyon. Hindi ito sinasadyang tumukoy sa anumang tunay na tao, lugar, o pangyayari. Layunin nitong maghatid ng kababalaghan, kilabot, at aliw sa mga mambabasa. Ang mga tauhan, pangalan, at tagpuan ay bunga lamang ng malikot na imahinasyon. Huwag basahin kung mahina ang loob, baka may makisabay sa iyong pagbabasa. Sa pinakadulong bahagi ng kabundukan ng Iloilo, may isang liblib na lugar na halos hindi mapasok ng kahit sinong tagalungsod. Tinatawag itong Sitio Pulang Bato, isang pangalan na ayon sa matatanda ay nagmula raw sa isang ilog na tila pulang dugo ang agos tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Sa unang tingin, payapa at tahimik ang lugar. Makikita mo ang mga lumang bahay na yari sa kawayan at nipa, taniman ng mais at saging, at mga batang naglalaro sa putikan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may itinatagong takot at lihim na hindi basta-bastang inilalahad. Ang mga residente roon ay bihirang makipag-usap sa mga dayo. Kapag sumapit na ang dapit hapon, mabilis na nagsasara ng bintana ang mga bahay, isinasabit ang mga bawang sa pintuan, at tinatakpan ng asin ang bawat siwang ng kanilang mga tahanan. Kahit sa gitna ng init ng tag-araw, nag-aapoy ang kanilang kalan sa gabi, at nagbabantay ang mga ama ng pamilya habang may hawak na sibat o gulok. Ang dahilan? Aswang. Ayon sa kwento ng isang matandang nakatira sa gitna ng sitio, na si Lolo Ingo, ang kanilang lugar ay minsan nang naging pugad ng isang makapangyarihang lahi ng mga aswang. Ang kanilang mga ninuno raw ay hindi karaniwang nilalang, sila raw ay mga tagapagmana ng isang sinaunang sumpa na nagmula pa sa panahon ng mga Kastila. May kakayahan silang mag-anyo ng hayop, lumipad ng walang pakpak, at sumipsip ng dugo gamit lamang ang kanilang mga mahahabang dila. Ngunit ang mas kinatatakutan, ayon kay Lolo Ingo, ay hindi ang kanilang anyo kundi ang kanilang katalinuhan at panlilinlang. Hindi mo na sila malalaman ngayon, ani ni Lolo Ingo. Yung akala mong mabait na kapitbahay, yung tumulong sa iyo sa anihan, o yung may dalang ulam sa lamay, sila na pala yun. Aswang. Minsan raw ay may isang batang babae na nagngangalang Teresita, 7 taong gulang, na bigla na lamang nawala. Huling nakita siyang naglalakad papunta sa tabing ilog upang mamulot ng bato. Kinagabihan, may sumisigaw na tunog na parang baboy na hinihiwa ang umalingaw-ngaw sa buong sitio. Walang makapagsalita. Walang lumabas. Kinaumagahan, natagpuan ang kanyang damit sa ilalim ng puno ng santol, may mga bahid ng dugo at bakas ng kagat. Hindi na ito bago sa mga taga-sitio. Tuwing buwan ng Marso at Oktubre, laging may nawawala, bata, teenager, kahit matanda. At sa halip na itanghal ito sa mga otoridad, tinatanggap na lamang nila ito bilang bahagi ng kanilang kalbaryo. Naniniwala sila na kung lalabanan mo ang lahing iyon ng hindi handa, baka buong pamilya mo pa ang mawala. Ngunit may mga palatandaan. Laging may amoy na masangsang sa hangin. Parang nabubulok na karne. Ang mga hayop ay nagwawala, ang mga manok ay ayaw bumaba sa puno, at ang mga aso ay tumatahol sa kawalan. At kapag narinig mo ang tik-tik, isang tunog na ayon sa matatanda ay galing sa aswang na lumilipad, ang totoo raw, mas malapit na ito kapag mahina ang tunog. Kabaligtaran sa inaakala ng karamihan. Ang mga matandang babae sa sitio ay sinasabing may kaalaman sa pangontra. Sila ang tinatawag na bantay gabi, mga babaeng nagmana ng sinaunang ritual mula pa sa mga ninuno nila bago pa dumating ang mga prele. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, ginaganap nila ang ritual sa gitna ng punong balete upang humiling ng proteksyon mula sa mga espiritong tagabantay ng kagubatan. Dito pinapahid ang langis ng niyog na may pinakuluang ugat ng tikamangyan habang binubuo ang tatak ng araw sa noo ng bawat bata. Ngunit unti-unti, napansin ng mga tao na kahit ang ritual ay tila hindi na umuubra. Mas nagiging tuso ang mga aswang. Mas bihasa sila sa pagpapanggap. May mga bagong mukha sa sitio, mga bagong lipat na hindi nila matandaan kung saan galing o kung sino ang nagpakilala. Ang mga asong tagapagbantay ay unti-unting nawawala. At ang ilog na pulang bato ay tila muling bumabalik ang tunay nitong kulay. Sa gitna ng lahat ng ito, isang babae ang dumating sa sitio. Nakasuot ng puting bestida, may hawak na tungkod na gawa sa sanga ng akasya, at may palawit na tila ginto sa kanyang leg. Ipinakilala siya ni Lolo Ingo bilang si Aling Manda, isang babaylan mula sa kabisera ng Iloilo, kasama ang ilan pang kababaihang bihasa sa sinaunang kaalaman.
Tahimik siyang umupo sa gitna ng plaza at nagwikang, ang siglong ito ay muling magpapasya, kung sino ang maghahari, dilim o liwanag. Ngunit hindi kayo mag-isa. Mula roon, nagsimulang mabago ang ihip ng hangin sa Sitio Pulang Bato. Ang matagal ng sinisikil na takot ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ngunit kasama rin ng pag-asa ang panibagong panganib, sapagkat kapag hinamon mo ang lahi ng aswang, handa silang gawin ang lahat para manatiling nakatago sa dilim. Sa mga unang araw ng Marso, kasabay ng simula ng tag-init, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa Sitio Pulang Bato. Ang mga ibon ay tila lumisan at ang mga kuliglig ay nanahimik. Isang hudyat na parabang may paparating na hindi pangkaraniwan. Mula sa paanan ng bundok, may 5 aninong paakyat. Bitbit nila ang mga bayong nayari sa pandan, may mga balot ng yerba, pulbos ng mga tuyong ugat, at mga botelyang may langis at itim na bato. Hindi sila ordinaryong dayo. Sila ay mga babaylan. Sa kanilang gitna, nangunguna ang isang matandang babae, ang kanyang buhok ay puting-puti na, ngunit ang tindig ay matatag at ang mga mata ay matalim na tila kayang bumasa ng kaluluwa. Siya si Aling Manda, isang kilalang babaylan mula sa isang nayon sa kabisera ng Iloilo. Sa tabi niya ay ang kanyang mga tagasunod, sina Diday, Belen, Rosa, at Lira, mga kababaihang lumaki sa ilalim ng kanyang pagtuturo, sanay sa paghilom, pagbugtong ng sumpa, at panggagamot ng espiritu. Ang balitang dumating sila ay agad na kumalat sa buong sitio. May ilan ang natuwa at umasa. May ilan ang natakot, sapagkat sa bawat kilos ng babaylan, tiyak na may kasunod na digmaan, hindi laban sa tao, kundi sa nilalang na matagal nang nangingitlog sa kanilang katahimikan, ang lahi ng aswang. Nang gabing iyon, nagsagawa agad ng pagtitipon sa gitna ng plaza ng sitio. Ang mga matatandang residente ay pinaupo sa harapan, habang ang mga bata ay pinabantayan sa loob ng mga bahay. Pinagpatong-patong ang tuyong kahoy at sinindihan ng apoy. Ang liwanag ay sumayaw sa dilim at nagsimulang magsalita si Aling Manda. Matagal nang sinisikil ng kadiliman ang lugar na ito. Ngunit ang kagubatan ay hindi pipi. Naririnig nito ang daing ninyo. Kaya kami ay narito, hindi bilang mga tagapagligtas, kundi bilang tagapagturo. Ang laban sa dilim ay hindi pwedeng sa amin lang manggaling. Dapat kayong tumindig, tumutok, at matutong lumaban. Mula sa kanyang bayong, inilabas niya ang isang maliit na banga na tila gawa sa bato. Binuksan niya ito at lumabas ang makapal na usok na may amoy na tila pinaghalong damo, langis, at dugo. Isa-isa niyang nilapitan ang mga matatanda at sinimulang markahan ng itim na pulbos ang kanilang noo. Ito raw ay pananggalang, galing sa pinagsamang abo ng sinunog na, ugat ng kalikasan, at dugo ng puting manok na inalay sa punong matanda. Samantala, sa loob ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng kalahating buwan, may mga matang nagmamasid. Ang mga aswang. Kilala nila ang babaylan. Ilang henerasyon na silang nagtatago at bumabalik, ngunit ngayon, tila may tunay na panganib na nakaamba sa kanilang lahi. Hindi tulad ng karaniwang albularyo o pari, ang babaylan ay may kapangyarihang kasing luma ng kanila. Ngunit alam nila ang kahinaan nito, kapag walang suporta ng mga tao, kapag hindi pinaniniwalaan, humihina ang bisa. Kaya't agad silang kumilos. Kinagabihan ng 2 araw ng pagdating ng mga babaylan, isang lalaki mula sa sitio, si Mang Doro, isang mag-uling ang biglang inatake. Ayon sa kanyang asawa, may narinig silang parang naglalakad sa bubong, pagkatapos ay biglang may humila sa kanya palabas ng bintana. Narinig ang kanyang sigaw at sumunod ay katahimikan. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan malapit sa ilog, walang dugo at may mga kagat sa leg. Ito ay malinaw na babala. Ngunit hindi umatras sina Aling Manda. Sa halip, mas pinaigting nila ang kanilang pagkilos. Pumunta sila sa mga bahay-bahay, nagturo ng mga simpleng pangontra, paggamit ng asin sa bintana, pagsabit ng itim na tela sa pintuan, at paggamit ng langis na may durog na dahon ng tawa-tawa bilang panghaplas sa mga bata. Nagtipon din sila ng mga kabataan ng sitio at itinuro ang mga orasyon, mga dasal na hindi katoliko, kundi lumang salita na nagmula pa sa panay bukidnon. Isinulat ito sa mga dahon ng saging at tinuruan kung paano ito isabit sa katawan tuwing lalabas sa gabi. Ang mga orasyon ay may salitang, sa ilalom kang bulan, ako'y hindi mo makita, hindi mo mabati, hindi mo masudlan. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, lalong lumalalim ang tensyon. May mga batang nagkakasakit ng walang dahilan, mainit ang katawan pero hindi tinatablan ng gamot. May mga hayop na bigla na lamang namamatay.
At isang gabi, isang matandang babae sa sitio, si Lola Remy, ang nagsimulang magsalita sa wikang hindi niya alam. Nilapitan siya ni Aling Manda. Hinawakan ang kanyang ulo, binigkas ang orasyon, at doon nalaman, may sumanib sa kanya. Isa sa mga pinuno ng lahi ng aswang. Sa pamamagitan ng ritual, nalaman ng babaylan ang plano ng mga aswang. Pagsapit ng hating gabi sa araw ng kabilugan ng buwan, magsasagawa sila ng sipag-aalay, isang ritual kung saan isang buong pamilya ang kanilang titirahin, upang palakasin ang kanilang lahi. Agad na inalerto ng mga babaylan ang buong sitio. Lahat ng pamilyang may mga bata ay pinalipat sa simbahan sa paanan ng bundok. Ang mga lalaking residente ay sinanay na gamitin ang sinaunang sibat, tinuruan ng tamang paghawak ng itak, at binigyan ng mutya na gawa sa tinunaw na bato mula sa pulang bato. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay nagsisimula ng bumilog, tumindig ang mga babaylan sa gitna ng kagubatan. Ang kanilang tungkod ay nakabaon sa lupa, ang kanilang mga kamay ay nakataas, at sa kanilang paligid ay sumasayaw ang apoy mula sa mga sulo. Ito na ang simula ng matinding labanan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit ang tunay na digmaan ay hindi lamang sa kabubatan, kundi sa puso ng mga taong minsan nang piniling manahimik. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may sari-sariling kwento ng aswang, iba-iba ang anyo, galaw, at pamamaraan. Ngunit sa sitio Pulang Bato, may isang partikular na alamat na paulit-ulit na ikinukwento sa mga gabi ng taglamig, ang alamat ng lahi ng dugong itim, ang pinaniniwala ang pinakaunang ugat ng mga aswang sa lugar. Ayon sa matandang kasulatan na tinataglay ng mga babaylan, ang dugong itim ay hindi lamang isang lahi ng halimaw, sila raw ay dating mga taong may dugong bughaw, pinagpala at pinarusahan ng parehong mga espiritu ng liwanag at dilim. Sa panahon pa ng mga Kastila, may isang makapangyarihang albularyo sa Iloilo na kilala sa pangalang Kaumbra. Kilala siya sa buong rehiyon bilang manggagamot, tagapayo, at tagapamagitan sa mga nilalang ng di nakikitang daigdig. Ngunit dumating ang panahon ng pananakop at dinala ng mga prele ang bagong relihiyon. Kasama nito ang pag-uusig sa mga katutubong paniniwala, at si Kaumbra ay tinuring na isang mangkukulam at itinakwil ng lipunan. Itinali siya sa poste at sinunog sa gitna ng plaza. Bago siya tuluyang lamunin ng apoy, itinapon niya ang isang huling sumpa, "Kayong lumimot sa daan ng kalikasan, sa gabay ng mga ninuno, sa aking pagkamatay, babangon ang lahing magtataglay ng kapangyarihang hindi nyo kayang kontrolin. Ang aking dugo ay itim, at ang mga anak ko ay darating sa dilim." Pagkaraan ng maraming taon, may mga kabataang bigla na lamang nagkakaroon ng kakaibang kakayahan, nakakakita ng hindi dapat makita, nakakarinig ng mga tinig mula sa ilalim ng lupa, at nagkakaroon ng sobrang lakas kapag sumasapit ang hating gabi. Isa sa mga unang nakitaan ng ganitong pag-iba ay isang binatilyong si Dionisio, apo sa tuhod ni Kaumbra. Inakala ng mga tao na sadyang espesyal ang bata, ngunit lumala ang kanyang pag-ugali. Naging tahimik, mapag-isa, at nagsimula ng magsalita sa wikang walang sinumang nakakaintindi. Isang gabi, natagpuan siyang nakaluhod sa tabi ng isang patay na kalabaw, ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Mula noon, siya ang naging unang pinuno ng dugong itim, at ang kanyang katawan ay hindi na muling natagpuan. Ayon sa alamat, nagtago siya sa mga kuweba ng bundok, at doon nagsimula ang pagpaparami ng kanyang lahi. Ang proseso ng pagpapamana ng pagiging aswang ay hindi basta kagat lang o simpleng pag-ani ng dugo. Sa lahi ng dugong itim, kailangan ng iitim na itlog, isang malabatong nilalang na lumalabas lamang tuwing ika-9 na anihan ng buwan. Ito ay inilalagay sa loob ng katawan ng isang napiling tagapagmana sa pamamagitan ng ritual ng pagsanib. Kapag ito'y naisagawa, ang tao ay tuluyang nagbabago, nawawala ang konsensya, at napapalitan ng gutom at karunungan na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ang lahing ito ay may 3 antas, tagapagbantay, sila ang mga aswang na ginagamit sa pagmamanman, karaniwang kayang mag-anyo ng hayop tulad ng pusa, ibon, o paniki. Tagasalo, sila ang tumutulong sa ritual, marunong sa mga dasal ng kadiliman, at kayang manlinlang ng mga tao sa pamamagitan ng anyo o salita. Dugong hari, iisa lamang kada salinlahi. Siya ang tagapagdala ng itim na itlog, at siya rin ang may kakayahang magpasa ng kapangyarihan sa iba. Sa loob ng mahigit 100 taon, ang dugong itim ay hindi basta-basta lumitaw sa mga mata ng lipunan. Sa halip, sila ay nagtatago sa anyo ng karaniwang tao, mga guro, tindera, magsasaka, at kahit mga opisyal ng barangay. Ang kanilang kalakasan ay nasa kanilang kakayahang hindi mahalata. Ngunit sa sitio Pulang Bato, unti-unti silang nagiging agresibo,
at ito'y hudyat ng isang bagay na mas malalim, ang pagbabalik ng itim na itlog at ang pagkabuhay ng panibagong dugong hari. Ayon sa isang lihim na dokumentong nakalap ng mga babaylan, nakita raw ang itim na itlog na inilabas ng isang buntis na babae sa nayon. Hindi alam ng babae kung paano siya nabuntis, at ang sanggol na kanyang isinilang ay may balat na itim at hindi umiiyak. Ngunit bago pa man ito mapag-aralan, bigla na lamang silang naglaho. Pinaniniwala ang inangkin ito ng mga aswang. Ito ang dahilan kung bakit napilitang tumawid ng bundok sina Aling Manda at ang kanyang pangkat. Sapagkat kung muling mabubuhay ang dugong hari, hindi lang sitio Pulang Bato ang nasa panganib, kundi ang buong lalawigan ng Iloilo at posibleng ang buong bansa. Ang pinakamalupit na katotohanan. Ayon sa mga hula ng matatandang babaylan, isa sa mga taga-sitio mismo ang magiging bagong sisidlan ng dugong hari. At ang itim na itlog ay hindi lang basta pinipili kung kanino ililipat. Ito'y nahihikayat sa pamamagitan ng matinding galit, takot, o pagkamatay ng mahal sa buhay. Kaya't ngayon, bawat isa sa sitio ay posibleng tagapagmana. Kahit ang mga batang inosente, kahit ang mga tahimik na ina. At habang ang mga babaylan ay nagsasaliksik at naghahanda ng ritual para mailantad ang pinuno ng dugong itim, unti-unting nawawala sa mapa ang ilang residente, tila may nilalang na pumipili na ng susunod nitong katawan. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, lalong lumalala ang mga kaganapan sa sitio Pulang Bato. Isang linggo matapos ilantad ni Aling Manda ang buong kasaysayan ng dugong itim, unti-unti nang nararamdaman ang matinding pagbabago sa paligid, nagiging mabangis ang mga hayop, nabubulok ang mga pananim, at ang mga taong dati matitibay ang loob ay nagsisimula ng manghina, magkasakit, at magkasunod-sunod ang bangungot. Ngunit ang pinakamatinding pangyayaring yumanig sa buong sitio ay ang pagdukot sa anak ni Diday, isa sa mga pinakamalapit na tagasunod ni Aling Manda. Ang bata ay si Amara, 5 taong gulang, matalino, masayahin, at itinuturing na bata ng liwanag dahil sa kakaibang hilig nito sa mga halaman at hayop. Madalas siyang makita sa hardin ng mga babaylan, nakikipaglaro sa mga paru-paro, at umaawit ng mga lumang awitin sa wikang hindi niya raw itinuro, isang bagay na ikinagulat ni Aling Manda. Isang gabi, matapos ang isa na namang ritual ng proteksyon, pinagpahinga na ni Diday si Amara sa kanilang silid. Tulog ang bata sa ilalim ng kumot na may bordang mutya. Sa tabi nito ay may isang mangkok ng asin at isang patak ng langis na iniregalo ng mga babaylan bilang pananggalang. Ngunit pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, may narinig si Diday na mahihinang pagaspas sa bubong. Akala niya ay hangin lamang kaya hindi na niya pinansin. Ngunit ilang segundo ang lumipas, narinig niya ang mahinang pagtawag ng anak, "Inay. Inay. May bisita tayo." Nagmamadaling bumangon si Diday, ngunit laking gulat niya nang makita ang bintana ay nakabukas, at si Amara ay wala na sa higaan. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Ang asin ay natapon sa sahig, at ang langis ay natuyuan na. Ang tanging naiwan ay ang isang munting itim na balahibo, at isang bulok na amoy sa hangin, isang palatandaan na ang kumuha sa bata ay hindi tao. Agad niyang tinawag sina Aling Manda at ang iba pang babaylan. Mabilis nilang isinagawa ang panawagan ng liwanag, isang orasyon upang matukoy ang kinaroroonan ng espiritu ng isang nawawalang kaluluwa. Sa gitna ng pagdarasal, biglang nabasag ang kandila sa gitna ng altar, at mula sa usok ay lumitaw ang anino ng isang batang umiiyak, ito ay si Amara. Nakita nila sa pangitain ang isang kuweba na balot ng ugat, may mga asul na apoy sa paligid, at isang trono na yari sa mga buto ng hayop. Naroon si Amara, hindi nakatali, kundi tila kusang sumunod sa mga nilalang na mukhang mga tao, ngunit may mata na pula at balat na kulay uling. Ang mas ikinagulat ni Diday, tuwang-tuwa si Amara, tila hindi natatakot. Ito ang hudyat, wika ni Aling Manda. Pinili na siya ng itim na itlog. Isa siya sa mga iniibig ng dilim. Hindi makapaniwala si Diday. Paano mangyayari yon? Paanong ang isang inosenteng bata ay maging bahagi ng kasamaan? Ngunit sinabi ni Aling Manda ang isang bagay na gumulat sa lahat, si Amara ay isinilang sa gabi ng bagong buwan. Isang araw na binuksan ng mga espiritu ang hangganan ng liwanag at dilim. Ipinaglihi siya sa gitna ng 2 daigdig. Isa siyang tulay. Mula noon, naging 2 ang misyon ng mga babaylan, hanapin at iligtas si Amara, at pigilan ang lahi ng aswang na gamitin siya bilang sisidlan ng bagong dugong hari. Ngunit hindi ito magiging madali. Ayon sa batas ng kadiliman, kapag ang isang bata ay tumanggap ng 3 pagbitag ng dilim, ito ay 3 pagkilos ng pagtalikod sa liwanag, hindi na siya pwedeng bawiin.
At sa pangitain, si Amara ay tila nasa ikalawang pagbitad na. Una, ang pagtanggap ng pagkain ng nilimot, isang pagkaing ibinibigay ng mga aswang upang kalimutan ng bata ang kanyang pamilya. Pangalawa, ang pagkanta ng awit ng dilim, isang lumang panambitan na tinuturo lamang sa mga magiging tagapagmana. At ang huli, ang paghawak sa itim na bato ng sumpa, na kung saan ay tinatanggap ng bata ang panibagong pangalan sa ilalim ng lahi ng dugong itim. Kung hindi sila makakaabot bago ang ikatlong pagbitad, si Amara ay tuluyan ng mawawala, hindi lang sa mundo ng tao, kundi pati na rin sa liwanag ng kanyang kaluluwa. Nagdesisyon si Aling Manda na magsagawa ng ritual ng pagtatawid, isang mapanganib at bihirang gawin ng kahit sinong babaylan. Sa pamamagitan nito, ang isang tagapangalaga ay pwedeng pumasok sa mundo ng dilim upang kunin ang isang kaluluwang bihag. Ngunit may malaking kapalit, bawat minutong igugugol sa daigdig ng anino ay kapalit ng isang taon ng kanyang buhay. Handa akong sumugal, ani ni Diday. Anak ko siya. Buhay ko man ang kapalit. Bago magsimula ang ritual, binigyan siya ni Aling Manda ng tatlong bagay, mutya ng katahimikan, upang hindi siya marinig ng mga nilalang ng dilim. Singsing ng alon, upang matunton niya ang luha ni Amara. Buntot ng alitaptap, upang gisingin ang alaala ng kanyang anak. Nang isagawa ang ritual, bumalot sa buong plaza ang itim na ulap, at ang katawan ni Diday ay tuluyang nawala sa harapan ng mga tao, tila sinipsip ng anino sa ilalim ng lupa. Samantala, sa kabila ng daigdig, sa madilim na kuweba ng mga aswang, isang batang babae ang biglang napatigil sa pagtawa. Tumulo ang kanyang luha. At sa isang iglap, tumingala siya sa madilim na kisam at nagsalita, "Inay." Sa muling pagsikat ng araw, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sitio Pulang Bato. Wala pa ring balita mula kay Diday, na ngayon ay nasa loob na ng daigdig ng dilim, isang puwang ng realidad na hindi saklaw ng panahon. Habang ang mga residente ay nananatiling tahimik at nakapako ang tingin sa langit, ang mga babaylan sa pangunguna ni Aling Manda ay nagsimulang maghanda para sa huling ritual na maaaring bumago sa kapalaran ng buong sitio, ang ritual ng apoy at dugo. Ang ritual na ito ay hindi basta-basta ginagawa. Sa lumang kasulatan ng mga babaylan, tinatawag itong panagbalay sa kalayo, isang proseso ng pagsasakripisyo ng dugo ng matuwid upang buksan ang pananggalang na harang ng kadiliman at puwersahin ang pagbabalik ng isang kaluluwang bihag. Sa kasong ito, si Amara. Alam ni Aling Manda na hindi sapat ang paghihintay lamang. Habang si Diday ay nakikipaglaban sa kabilang daigdig, kailangang may gawin din sa mundo ng mga buhay. Ayon sa hula ng matandang babaylan sa Panay, ang pagbitag ay hindi matatapos kung walang liwanag na susuob sa apoy ng loob. Kaya't naghanda sila para sa isang ritual na magpapalakas sa panawagan ni Diday sa kanyang anak, at sa parehong panahon, magbabasag ng proteksyon ng mga nilalang ng dilim. Ang paghahanda ng ritual sa gitna ng gubat, sa ilalim ng pinakamatandang punong balete sa sitio, nagtayo ang mga babaylan ng altar na yari sa mga kahoy ng nyog, kawayan, at abo ng insenso. Sa paligid nito ay nagsabog sila ng asin, langis, at durog na batong mula sa Pulang Bato. Isang bilog na sagradong espasyo ang nabuo, na tinatawag nilang sangtuaryo ng Alingaungaw. Sa loob ng bilog, kailangang ilagay ang tatlong bagay, dugo ng matuwid, dugo mula sa isang taong walang bahid ng kasalanan o pananakit ng kapwa. Baga ng apoy ng liwanag, apoy na sinindihan gamit ang tuyong sanga ng puno ng buhay, isang uri ng punong sa kagubatan lamang matatagpuan. Kaluluwa ng luntian, dahon ng halaman na inaalagaan ng isang bata, simbolo ng pag-asa at inosente. Ang lahat ng ito ay mayroon sila, maliban sa isa, ang dugo ng matuwid. At dito pumasok ang isang tahimik na lalaki na mula sa sitio, si Teban, isang batang ulila na pinalaki ng kanyang lola. Si Teban ay kilala sa pagiging tapat, tahimik, at mapagbigay. Araw-araw, siya ang nag-igib ng tubig sa balon para sa matatanda, siya rin ang nagdadala ng mga ani sa palengke ng walang kapalit. Nang marinig niya ang pangangailangan ng babaylan, lumapit siya at nagsabi, "Kung dugo ko po ang makakatulong, ibibigay ko. Basta si Amara maibalik." Hindi napigilan ni Aling Manda ang pagtulo ng luha. Si Teban ay hindi pa 16 na taong gulang, ngunit ang puso niya ay may tapang ng isang mandirigma. At higit sa lahat, siya ay malinis, kailanman ay walang masamang hangarin sa puso. Sa pagsapit ng dilim, nagsimula ang ritual. Ibinuhos ni Aling Manda ang langis sa altar, sinindihan ang baga gamit ang sanga ng puno ng buhay, at inilagay ang halaman na inaalagaan mismo ni Amara sa harapan. Sa gitna ng sigaw ng hangin at ulan na tila nagbabanta ng pagkawasak,
tinusok ni Aling Manda ang hintuturo ni Teban at pinatak ang kanyang dugo sa apoy. Isang puting liwanag ang sumabog, at sa gitna ng apoy, nakita nila ang anyo ni Diday, tila isang anino, pagod, nanginginig, ngunit hawak ang kamay ng isang batang umiiyak. Amara, bulong ni Aling Manda. Biglang lumakas ang apoy. Tumindig ang hangin. At sa mga gilid ng kagubatan, nagsimulang magsilabasan ang mga nilalang ng kadiliman, mga aswang, itim ang mata, may mahahabang dila at kuko, tila mga aninong walang kaluluwa. Hindi sila makapasok sa sagradong bilog, ngunit nagsisigaw sila ng mga salitang hindi maintindihan. Isa sa kanila ay lumapit at nagsalita, "Hindi niyo kami matatalo. Ang trono ay itinayo na, ang bagong hari ay narito na." Ngunit hindi na tinag ang mga babaylan. Lahat sila ay sabay-sabay na nagsalita ng orasyon, habang si Teban ay patuloy na nagpatak ng dugo sa apoy. Lumaki ang liwanag, at biglang, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa puso ng apoy, sigaw ng isang batang babae. Maya-maya pa, may nilalang na lumabas mula sa liwanag, si Diday, basang-basa, sugatan, ngunit buhi. Sa kanyang likod ay si Amara, nakayakap, humihikbi, at tila tulala. Ngunit ang lahat ay nabigla nang makita nilang ang mata ni Amara ay kulay uling pa rin, at sa kanyang likod, may nakaukit na marka tatak ng dugong itim. Nagtagumpay ang ritual. Nabawi nila si Amara. Ngunit hindi nila naalis ang bakas ng dilim sa kanya. Ang katahimikan ay nabasag ng sigaw ni Aling Manda, hindi pa tapos. Siya na ngayon ang susi, at siya rin ang maaaring maging katapusan. Matapos maisagawa ang ritual ng apoy at dugo at mabawi si Amara mula sa mga nilalang ng kadiliman, akala ng lahat ay tapos na ang kanilang kalbaryo. Ngunit sa bawat tagumpay ay may katumbas na kabayaran. Ang katawan ni Amara ay nasa kanila na, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan pa rin sa dilim. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Diday at Aling Manda ang pagbabago sa kilos ni Amara. Tahimik ito, hindi na muling ngumiti, at laging nagmamasid sa paligid na parang may hinahanap. Hindi na rin ito natatakot sa gabi. Sa halip, madalas siyang nakatayo sa bintana sa hating gabi, tila may hinihintay. Isang gabi, habang binabantayan ni Diday ang anak, bigla siyang nagising sa malamig na simoy ng hangin na pumasok sa silid. Agad niyang sinilip si Amara, ngunit wala na ito sa kanyang higaan. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa likod kung saan naroon ang lumang balon. At doon niya nakita ang anak, nakaluhod, hawak ang isang maliit na batong itim, at binibigkas ang isang panalangin sa wikang hindi kilala ni Diday. Sa ngalan ng Ama ng Kadiliman, ibalik niyo ako. Ibibigay ko ang kanilang mga pangalan. Napahigpit ang yakap ni Diday sa kanyang anak. Nanginginig siya sa takot, hindi dahil sa ginagawang dasal ng bata, kundi dahil alam niyang bahagi ng kadiliman ang anak niya ngayon, at may kabayaran ang kanyang pagkabawi. Sa madaling salita, si Amara ay hindi lamang ginawang sisidlan ng bagong dugong hari, kundi isa na ring tagapagsumbong. Nakikita niya ngayon ang mga lihim ng bawat tao sa sitio. Sa kanyang panaginip, pinapakita sa kanya ang mga kahinaan ng mga babaylan. At sa tuwing siya'y natutulog, bumubulong ang mga tinig ng kadiliman, "Bumalik ka, Amara. Hindi ka nila maiintindihan. Ikaw ay sa amin," ang muling pagtitipon ng mga aswang habang abala ang mga babaylan sa pag-aalaga kay Amara at pagdarasal para sa kanyang kaligtasan, ang mga aswang ay hindi rin nagpapahinga. Muling nagtipon ang mga miyembro ng lahi ng dugong itim sa loob ng kanilang kuweba. Sa gitna ng madilim na bulwagan, may isang nilalang na nakaupo sa trono ng buto, mataas, payat, at may balat na parang sinunog. Siya ang matandang tagapangalaga, ang huling dugong hari bago ang kasalukuyang panahon. Ngunit siya ay nanghihina na. At sa harap ng kanyang trono, inilahad ng mga tagasunod ang ulat, ang bata ay nakabalik sa liwanag. Ngunit dala niya ang marka. Isa na siya sa atin. Ngumisi ang matanda. Hindi kailanman lumilisan ang kadiliman sa pusong nasidlan na. Ang kanyang katawan ay nasa kanila, ngunit ang kanyang panaginip ay pagmamay-ari natin. Malapit na ang panahon. Sa tulong ng kapangyarihan ni Amara, sinimulan ng mga aswang ang pagdugtong ng mga bitak, isang ritual na nagbibigay daan upang makapasok sila sa mga sagradong espasyo ng babaylan. Isa-isa nilang ginulo ang mga lugar ng orasyon, binasag ang mga mutya, at pinasok ang mga panaginip ng mga tagapagtanggol. Ang lihim ni Aling Manda, habang nangyayari ang lahat ng ito, nagdesisyon si Aling Manda na isiwalat ang matagal nang itinatagong lihim sa kanyang mga kasamang babaylan. Isang lihim na nag-ugnay sa kanya at sa lahi ng dugong itim.
Bago ako naging babaylan, ako ay isinilang sa ilalim ng araw ng dugo. Ang aking ina ay galing sa lahi ng tagapagbantay ng liwanag, ngunit ang aking ama ay mula sa lahi ng mga aswang. Lahat ay napatigil. Pinili akong palakihin ng panig ng liwanag. Ngunit ang dugo ng kadiliman ay nasa loob ko. Kaya ko silang nararamdaman. Kaya ko silang labanan. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit alam nila kung paano tayong lusutan. Lumuhod si Aling Manda sa harap ng kanyang altar, itinapon ang kanyang tungkod at hinubad ang kanyang palawit. Hindi ko ito sinadya. Pero ako ang dahilan kung bakit nakapasok sila. Ako ang dahilan kung bakit pinili si Amara. At ngayon kailangan kong itakwil ang kalahati ng sarili ko upang maisara muli ang pinto ng dilim. Sa gabing iyon, ginawa ni Aling Manda ang paghahati ng dugo, isang sagradong ritual na ginagawa lamang ng mga babaylang may halong lahi. Dito, kailangang sunugin ang sarili niyang anino at putulin ang koneksyon sa kanyang pinagmulan. Isang masakit at mapanganib na proseso, marami ang nababaliw at ang iba'y namamatay. Habang sinusunog ang kanyang anino gamit ang apoy ng ulap na puti, sumigaw si Amara mula sa loob ng bahay, "Huwag, Aling Manda. Kapag itinakwil mo sila ako ang mawawala." Napaluhod si Diday at humagulgol. Ngayon ay malinaw na, kung tuluyang lalaban si Amara sa panig ng dilim, siya ay mawawasak mula sa loob. Ngunit kung hindi rin gagawin ang paghahati ng dugo ni Aling Manda, magpapatuloy ang koneksyon ng mga aswang sa sagradong espasyo ng sitio. Pagkatapos ng ritual, tumumba si Aling Manda, lupaypay, humihingal, at tila nawala ang kalahati ng kanyang lakas. Ngunit mumiti siya. Tapos na. Sarado na ang lagusan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa araw na yon, nahati na ang mundo ni Amara. Isa siyang tulay ng dalawang panig, ngunit ngayon ay kailangan niyang mamili. At sa kanyang panaginip kinagabihan, hinarap niya ang matandang tagapangalaga sa mundo ng kadiliman. Kung ako ang magiging bagong dugong hari, may isang kondisyon, anya. Ano yon? Sagot ng nilalang. Ako ang magdidikta kung sino ang mamatay. Dumating ang araw ng kabuuang kabilugan ng buwan, isang gabi na hinulaan sa lumang kasulatan ng mga babaylan bilang gabing dalawa ang araw. Sa panahong iyon, sinasabing magkakaroon ng sabayang paglalapat ng dalawang daigdig, ang mundo ng liwanag at ang mundo ng dilim. Isang beses lamang ito nangyayari sa loob ng isang siglo. At sa gabing iyon, magpapasya ang kapalaran ng buong sitio Pulang Bato. Ang buong sitio ay naghahanda. Inilikas ang mga bata patungo sa simbahan sa paanan ng bundok, pinalibutan ng asin, dahon ng saging, at mga kandila. Ang mga matatanda ay nagtulong-tulong sa paghahanda ng mga sagradong alay, puting manok, inuming galing sa ugat ng nganga, at hinog na prutas ng bignay. Lahat ay binasbasan ng mga babaylan. Ang mga lalaking taga-sitio, sa tulong ni Aling Manda, ay sinanay na sa paggamit ng sibat na may batong itinaga sa pulang bato, habang ang mga kababaihan ay nagtipon-tipon upang magdasal ng sunod-sunod na orasyon upang palakasin ang pananggalang ng sitio. Samantala, si Amara, sa kanyang murang edad, ay nakaupo sa gitna ng bulwagan ng mga babaylan. Suot niya ang puting saya na may borda ng mga lumang simbolo, at sa kanyang noo ay may guhit ng abo at langis, isang pananggalaban sa kapangyarihan ng labas, at simbolo ng pagpili. Ngunit sa kabila ng mga seremonya, alam ng lahat na hindi pa rin tiyak kung kanino papanig si Amara. Ang dalawang tiniging naglalaban sa mga gabi bago sumapit ang huling yugto, dalawang tinig ang palaging bumubulong kay Amara. Ang una, isang boses ng babae, malambing, ngunit puno ng panghihinayang. Anak, bumalik ka. Hindi mo kailangang piliin ang mundo na hindi ka lubos na tatanggapin. Sa amin, wala kang takot. Sa amin, ikaw ang susunod na hari. Ang ikalawa, isang boses ni Diday, ina niya sa mundong ito. Amara, hindi kita pinalaki para sa takot. Nais kong malaman mong minahal kita kahit sino ka pa. Ikaw ang anak ko at ikaw ang magiging liwanag ng mundong ito. Sa puso ni Amara, nag-aagawan ang dalawang mundo. Ngunit isang bagay ang tumatak sa kanyang alaala, ang pagyakap ni Teban nang siya ay bumalik. Tahimik, ngunit totoo. Walang hinihinging kapalit, walang pangako, kundi pagkakaibigan. Ang simula ng pagsanib pagsapit ng 11:00 ng gabi, nagsimulang umikot ang mga ulap sa langit. Bumigat ang hangin. Ang buwan ay tila nagdadalawa, isang puti at isang pulang liwanag ang nagkakatabi sa kalangitan. Nagsimulang magliyab ang mga sulo ng mga babaylan. Isa-isa nilang binigkas ang panawagan, liwanag ng ninuno, liwanag ng kalikasan, liwanag ng dugo,
kami humihiling ng liwanag sa gabing madilim. Sa kalagitnaan ng seremonya, biglang lumindol. Nagsilabasan mula sa kagubatan ang mga nilalang ng kadiliman, hindi na nagtatago, kundi hayagang sumusugod. Mga anino ng dating mga tao na ngayoy aswang na, may mahahabang kuko, pulang mata, at katawan na parang usok. Pinamunuan sila ng isang mataas na nilalang, nakabalot sa itim na telang parang usok, ang matandang tagapangalaga, kasama ang bagong katawan nito, isang babae, batang-bata, mukhang kawangis ni Amara. Masyado kayong naghintay, sigaw ng nilalang. Ngayong ang daigdig ay nagtagpo, wala nang makakahadlang sa pagluklok ng bagong dugong hari, ang paninindigan ni Amara, ngunit bago pa makapasok ang mga nilalang sa loob ng sagradong bilog, tumindig si Amara. Tinanggal niya ang mutyang nakasabit sa kanyang leg, humawak sa bato ng pulang bato, at buong tapang na lumakad palapit sa harang. Ako si Amara, anak ni Diday, inapo ng liwanag, tagapasan ng dilim, ngayon ay pipiliin ko na kung sino ako. Hinubad niya ang puting saya at tumambad ang kanyang likod na may marka ng dugong itim. Tumayo siya sa gitna ng dalawang mundo, at sabay na binigkas ang dalawang orasyon, isa ng liwanag, isa ng kadiliman. Isang pagsasanib na hindi pa nagagawa ng kahit sinong babaylan o aswang. Bumuka ang lupa. Isang malaking liwanag ang bumalot sa paligid. At sa kanyang huling salita, ang bagong dugong hari ay hindi para sa dilim, kundi para sa pag-asa. Sa iglap na yon, lumipad ang lahat ng nilalang ng kadiliman pabalik sa kanilang daigdig, napaso sa liwanag na lumabas mula sa katawan ni Amara. Ang matandang tagapangalaga ay sumigaw ng matinis, at unti-unting nadurog na parang alikabok. Ang katahimikan pagkatapos ng sigaw pagkatapos ng pagsabog ng liwanag, bumalik ang katahimikan. Si Amara ay nakahandusay, walang malay, ngunit humihinga. Tinakbo siya ni Diday at ni Aling Manda, habang ang buong sityo ay napaluhod sa gitna ng ulan na bigla na lamang bumuhos, tila isang banal na pagbabasbas ng kalikasan. Ang gabi ng 2 araw ay natapos. Ngunit sa puso ng lahat, iisa ang tanong, nailigtas nga ba si Amara, o siya ay magiging panibagong bantay ng 2 mundo? Makalipas ang mahaba at mapanganib na gabi ng 2 araw, tuluyan nang bumalik sa normal ang paligid ng sityo Pulang Bato, Panandalian. Ang mga babaylan ay muling naglinis ng mga altar, ang mga taga-sityo ay nagpatuloy sa kanilang araw-araw na buhay, at tila ba ang lahat ng nangyari ay isang panaginip lamang. Ngunit sa puso ng bawat isa, lalong-lalo na kina Diday at Aling Manda, alam nilang isang bagong yugto na ang kanilang pinasok. Sa gitna ng lahat ng ito, si Amara ay muling nagkamalay makalipas ang 3 araw. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na ang pulang sinag ng kanyang mga mata, pinalitan ito ng isang kakaibang kulay abuhing liwanag, tila pagsasanib ng gabi at araw. Hindi siya umiiyak ni nagtanong. Tahimik siyang bumangon at tiningnan ang paligid. Tapos na ba? Tanong niya kay Aling Manda. Tumango ang matanda. Ngunit kasunod nito'y isang mabigat na pahayag, tapos na ang gabi ng paghahari ng dilim. Pero nagsisimula pa lang ang tungkulin ng isang bantay. Ang pasya ng kalikasan isang gabi, habang nakaupo sa tapat ng punong balete, nagpakita kay Amara ang isang diwatang matagal nang nagbabantay sa lugar. Isang babae na may pakpak na yari sa mga dahon, may matang parang tubig, at tinig na parang hangin. Ikaw ang natatanging bata na lumakad sa gitna ng liwanag at dilim at nabuhay. Ikaw na ngayon ang tagapangalaga ng hangganan, ang daan sa pagitan ng 2 daigdig. Ipinaliwanag ng diwata na ang mundo ng tao ay laging magkakaroon ng puwang patungo sa kadiliman. Sa bawat galit, inggit at kasakiman, nagbubukas ang lagusan. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi na pwedeng dumaan sa dating daan, ngunit palaging may bagong landas kung hindi babantayan. At ngayon, si Amara na ang magiging bantay ng hangganan, isang buhay na mutya, isang daluyan ng balanse. Hindi na siya basta tao, ngunit hindi rin siya lubos na nilalang ng kadiliman. Isa siyang tulay. Ang bagong panata sa harap ng buong sityo Pulang Bato, ginanap ang pagpapanibago ng panata, isang seremonyang isinagawa sa ilalim ng buwan kung saan si Amara ay binasbasan ng parehong babaylan at diwatang tagapagbantay. Isang bagong altar ang itinayo sa paanan ng bundok. Sa gitna nito'y isang puting bato na may pulang ugat, sumisimbolo ng pagkakaisa ng liwanag at dilim. Sa tuktok nito, inukit ang pangalan ni Amara, at sa ilalim ay isang orasyon na hindi pwedeng bigkasin ng kahit sino, kundi siya lamang. Itinaas ni Aling Manda ang kanyang kamay, at inihayag, simula ngayong araw, ang batang mula sa 2 daigdig ang magiging tagabantay ng ating lahi. Siya ang magbabantay sa bawat lagusan, sa bawat pangitain, sa bawat batang may kakaibang kapangyarihan.
Si Amara naman ay humakbang pasulong, hawak ang isang sanga ng balete na inukit sa hugis ng sibat. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang panatang siya mismo ang gumawa. Ako si Amara, anak ng gabi at araw, bunga ng liwanag at kadiliman. Sa akin na yon nakasalalay ang kapayapaan. Hindi ako pipili ng panig kundi babantayan ko ang daluyan. Sa paglapit ng alinman, ako ang haharang. Sa pagdating ng panganib, ako ang mag-aalay. At kung darating ang huli kong gabi, isasara ko ang pintuan ng walang pasubali. Tumahimik ang lahat. Mula sa langit, isang kumpol ng mga alitaptap ang bumaba at paikot-ikot sa kanyang ulo, isang tanda na ang kalikasan ay sumang-ayon. Ang panibagong simula mula noon, ang Sitio Pulang Bato ay muling naging tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, naroroon ang kaalaman ng mga residente na may batang nagbabantay sa kanilang paligid, isang bata na minsang isinuko sa dilim at ngayoy nakayakap sa liwanag. Si Diday, bagamat may takot pa rin sa puso, ay nagpatuloy bilang ina, hindi ng isang ordinaryong bata, kundi ng isang tagapangalaga ng buong lahi. Si Aling Manda ay namalagi pa sa sitio upang sanayin ang mga susunod na babaylan, habang si Teban naman ay naging tagapaghatid ng mensahe mula sa bundok patungo sa mga karatig baryo. Ang huling paalala minsan, habang naglalaro si Amara malapit sa ilog, may lumapit na dayuhan, isang lalaki na may kakaibang kwintas, at mata na tila wala sa lugar. Tinignan siya nito at bumulong, nagbukas na naman ang isang pintuan sa hilagang pulo. Ihanda mo ang sarili mo, bantay. Hindi ito ordinaryong bisita. Isa rin itong tagapagbantay mula sa ibang panig ng bansa. Ibig sabihin, ang dilim ay hindi lang sa Sitio Pulang Bato lumalapit, kundi unti-unti nang bumabalik sa buong kapuluan. Ngunit hindi na ito ang dating Amara. Ngumiti siya. Tiningnan ang kanyang sibat. At marahan niyang sinabi, hindi ako natatakot. Alam ko na ang dapat kong gawin. La 52